inimbita na formally si former President Rodrigo Roa Duterte Digonggong at si Senator Bato Pancher de la Rosa. Senator Pancher de la Rosa. Oo. Pero hindi maganda ang kanilang sagot. Pinag-usapan natin ito kahapon. Nabahag ang buntot ni si Atapang Duterte. Bahag. Nabahag ang buntot Nabahag. Sabi nila, hindi raw sila pupunta kasi hindi naman daw korte yan. Mas gusto nyo sa korte, Sure kayo dyan. Be careful what you wish for. Yung huling nag-wish niya, nagkaroon nga ng kaso. At ngayon, nagtatago na. Ito ngayon ang sagot ng lower house. Ang sagot ng lower house is, bibigyan namin kayo ng fair treatment dito sa ating hearing. Sabi, if the former president chooses to appear, the committee will be as fair and respectful to him as it has been to every resource person invited to testify during the proceedings. We will also extend every courtesy due to a past chief executive, and former member of the House. Sabi lang ni Abante, the goal of the inquiry is to hear all sides, listen to all perspectives, and to gather as much information possible regarding the extrajudicial killings allegedly committed during in connection with the war on drugs. We welcome all input, especially from the officials and personalities who were involved in the previous administration's campaign against illegal drugs, as we believe this will help the committee when it prepares its report and recommendation. Ano mga kutsero, sa totoo lang, wala namang masama kung pupunta ka Nasabi ko na to kahapon. Kung sa palagay nila, hindi ito court of law, the more that they have to go there. Kasi you have no penalty. Wala kang penalty na makukuha dyan. Hindi ka manahatulan dyan Hindi ka naman ililitis dyan. You can actually plead na hindi ka sasagot sa mga tanong because of your right to self-incrimination or against self-incrimination. Shoutout muna sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na magpadala na inyong mga remittance sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo yung bank account details at pwede na magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Gagamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. So actually mga kutsero, kung tutuusin, tulad ng sinabi ko nung panahon na si Kibulok ang pinapapunta ng lower house, he should have went. Dapat pumunta siya. Kasi no risk. You have no risk and everything to gain. I-detain ka nila dahil i-contempt ka nila? Don't give them the reason to contempt you. Don't give them the reason to contempt you. Huwag mo silang bastusin at sumagot ka sa mga tanong. Kung meron kang tanong na ayaw mong sagutin, o di saka mo invoke yung right against self-incrimination. Sabi mo, o di ganun. I won't answer that question, Mr. Chairman, because I want to invoke my right against self-incrimination. They have everything to gain. Bakit? Kasi pwede nilang sabihin, lalo na kung totoong tatakbo siya sa pagka-senador, pwede niyang sabihin na siya walang takot na humarap sa mga accusers niya. Kung ako si Digong, halimbawa, merong debate, senatorial debate. Tapos tinanong ako, sabi sa ganitong hearing ng war on drugs, ikaw daw ang gumawa ng ganito. Pwede ko, sasagot ako ngayon, I've already answered that during the lower house hearing on the war on drugs. You have everything to gain and practically nothing to lose. It's low risk, very, very minimal ang risk. So they should have gone. Kung akong tatanungin, punta na lang ako dyan. Kung akong tatanungin. Kaso they're not thinking like I am. Ano sila iba sila mag-isip political genius, master strategist, art of war, pangmahal na yung Pangulong Rodrigo Roa Duterte sila
Iba sila mag-isip. So, yun. So, they decided not to go. Okay. Ang matindi pa, mga kutsero, minaliit pa ni Bato Pancher de la Rosa. Ni Senator Pancher. Minaliit pa ni Senator Pancher. Anong sabi niya? Ito. Sabi ni Senator Pancher, I find it useless to attend dahil masasayang lang ang oras natin. And pabalik-balik lang ang tanong, pabalik-balik lang ang sagot. Useless daw. So, yung hearing mo doon sa PIDEA Leaks is not useless? Pabalik-balik lang ang tanong, pabalik-balik lang din ang sagot. Baka nakakalimutan mo yung mga tanong at sagot ni Morales. Baka nakakalimutan mo yung hearing mo nung PIDEA Leaks. Which is, mga kutsero, which is an actual waste of time. Kasi nag-hearing ka based on a rumor from a questionable vlogger named Claire Contreras. You don't even know the basis of her claims. You don't even know the source of her claims. Pero nag-hearing ka ng kaapat na hearing ka sa isang bagay na galing sa chismis. That's a useless hearing. Ito, war on drugs to. It happened. It is a fact. There are thousands of victims. 20,000 in fact. Noong una, hindi ako naniniwala sa 20,000 eh. Kaso nung ginawang accomplishment report eh. Ay, oo nga, may 20,000 nga. Nilabas pa ng Supreme Court. O di mas kumbinsido ako na 20,000 nga. Etong war on drugs, nangyari talaga to. Isa ka nga sa implementor eh. Isa ka, Senator Bato, sa chief implementor of the war on drugs. Mas may silbi to kaysa dun sa PIDEA Leaks mo. Panoorin natin yung balita tungkol dyan. Ni Senador Ronald Bato de la Rosa na may mga paglabag sa karapatang pantao sa pagpapatupad ng Duterte drug war. Pero gate niya, hindi siya o ang dating Pangulo ang nag-utos ito. Nakatutok si Mav Gonzalez. Ang arkitekto ng madugong war on drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan libo-libo ang naitalang napatay, umamin ngayon na nagkaroon ng mga human rights violation sa pagpapatupad ito. Pero giit ni Senador Ronald Bato de la Rosa, hindi niya ito utos at hindi rin utos ni dating Pangulong Duterte. Aminado tayo dyan na mayroong mga kaso na talaga na-violate yung right ng tao. Kasi kung wala, dapat hindi nakakasuhan yung mga pulis na gumawa ng kalokohan. Walang leader na mag-utos na gumawa kayo ng violation sa batas. At saka walang pulis. Unless, of course, na mayroong sariling motive yung pulis na nasa isip niya. Hindi raw dadalo si De La Rosa sa investigasyon ng Kamara sa war on drugs dahil sa interparliamentary courtesy. Ito yung tradisyon kung saan hindi makikialam ang Senado at Kamara sa trabaho ng isa't isa. If they have the goods, they have the evidence, then why not file in court right away? For me, I find it useless to attend. Dahil masasayang lang yung oras natin at pabalik-balik lang yung tanong, pabalik-balik ang sagot. Di pwede ko rin sabihin yan dyan sa PIDEA Leaks mo. Kung meron pala kayong ebidensya na si BBM ay nagdodroga, di sana finailan nyo na ng impeachment. Tapos sasabihin nyo, sa June 30 may pasabog daw. Video. Sige. Ba't di nyo nadalhin sa korte yan? Ba't dadaanin nyo pa sa social media? File nyo na ng impeachment. Punta na kayo ng Committee on Justice dyan sa lower house. Mag-file na kayo ng articles of impeachment nyo. Kung talagang kumbinsido kayo dyan. Ito yung problema nga sa mga DDS eh. They nag-i-impose sila ng standard sa ibang tao pero sa sarili nila, ayaw nila noon. Kung sa kanila gagawin, ayaw nila. The audacity of these people. Seriously, I mean, diba? So, meron pala kayong naniniwala kayo kay Morales, meron kayong ebidensya na nagdodroga si PBBM, kino-question nyo yung kanyang drug test report, etc., etc.
O ba't hindi pa kayo nagpunta sa lower house at nag-file kayo ng articles of impeachment para naumpisahan na impeachment proceedings? Kumbinsido kayo eh. Hindi nyo ginawa. So, ibig sabihin, walang kwenta pala yung hearing mo na 4 na beses mong ginawa. Pero mapipilitan daw si De La Rosa pumunta kung dadalo rin si dating Pangulong Duterte. Lahat ng grupo na galit sa Duterte ay siguradong ikakapitalize yung hearing na yan. Siya ang presidente noon, ako ang chief PNP. I was his implementor on the war on drugs. Tapos hayaan ko lang siya humarap doon. O kung may mga tanong doon na hindi kayang sagutin at his level as the president, yung sa level ng chief PNP na tanong, dapat masagot ko rin. Sa isang pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque, nagpasabi na raw si Duterte na hindi siya dadalo sa pagdinig pero handang humarap sa korte. Sa pagdinig ng Kamara kahapon, nasabon ang mga pulis na nag-operate noon sa drug suspect sa Payatas, Quezon City kung saan 3 ang namatay dahil hindi raw alam ang protocol ng Oplan Tokhang na kanilang ipinatupad. Ano po ba ang protocol na gagawin sa Oplan or Project Tokhang, which is differentiated from Oplan Double Barrel? Nung time po kasi na yun, sumusunod lang kami sa mga utos ng mga nakakataas. Sumusunod ka lang sa mga nakakataas na hindi mo alam kung bakit. Nagkamali lang po ng pagkakasalita po si Agaraw. Pero alam niya po yan. Dahil ito po, matinong tao po ito. Lumabas din sa pagdinig na wala ni isang pulis ang sinampahan ng PNP ng kasong kriminal sa mahigit 6,000 drug suspect na napatay sa mga police operations sa drug war. Sabi ng PNP, sa NBI daw kasi lumalapit ang mga kaanak ng mga namatay dahil walang tiwala sa mga pulis ang mga ito. Go figure. Humarap din sa komite ang mga kaanak ng mga biktima ng EJK na ang ilan ay lalapit daw sa ICC o International Criminal Court para mapanagot ang mga pulis na pumatay umano sa kanilang kaanak. The reason why talagang nakakaroon tayo ng investigation sa committee ito, to prevent some of our people here to go to the ICC, dito lang sa atin. Tapusin na natin. Hindi dumating sa pagdinig sina dating Solicitor General Jose Calida at ang mga dating hepe ng NBI, PNP at PNP-IAS, kaya maglalabas ng show cause order ang komite para sa kanila. Habang dinidinig naman ang EJK sa loob ng batasan, nagrally sa labas ang mga militanteng grupo na nanawagan ng hustisya sa mga biktima ng EJK. Wala akong pakialam dyan sa militanteng grupo na yan. Yung mga yung sinasabi ni Bato na magka-capitalize dito sa issue ng war on drugs, sila yun. And that's very obvious. Pero ako wala akong paki sa kanila. Ang paki ko yung actual victims. Kasi itong mga to, ginagamit lang nila yung issue na yan para lang, alam niyo naman ang mga makakaliwang grupo, mga NPA yan. Sumasaw-saw lang yan. Pero lahat talagang pakayang mga yan. So huwag natin pag-usapan yung mga yan. Huwag natin pansinin yung mga militanteng grupo na yan. Mga walang kwenta yan. Anyway. So ibig sabihin, hindi alam, ang ginagawa lang ng mga police during the war on drugs is i-execute lang kung ano yung dinownload na utos galing sa taas. And like good policemen, they will follow orders. Kaya nga sila naging mabuting pulis kasi sumusunod sila sa utos And speaking of ICC, kanina natawa ako sa pinanood ko sa isang interview ni Senator Pancher. Dito naman to sa ANC. Napag-usapan yung ICC, mga kotsero. Pumiyok si Senator Pancher. Napainom ng tubig. Naipit siya ni Karen Davila. Ang nagawa Okay, panoorin na. Medyo mahaba lang to 11 minutes. Pero grabe to, grabe. Tayo dito? Biglang nagpaputol ng interview Nag-pause lang naman. Siguro mga 5 minutes. Doon ko na pinutol kasi mahaba pa after nun. Sige, panoorin natin. Tagal. Ayaw mag-play.
President Duterte. I mean, we can go back to the case of the teenager, for example, that was shot dead by 2 policemen. I know cases have been filed against those policemen, yes, but in other words, it's orders like this that the police were led to believe they were above the law. And in terms of that statement, that actually came during the dispersal of residents in San Roque, Quezon City. This was during the pandemic. They were protesting for the lack of relief support then, and that was the response of the president. And a few people were harmed during the dispersal. But we can't get into every case kasi this is, this would be a thesis paper. So ang tanong ko sa'yo, in 2021, former President Duterte said this: if there is any person going to prison, it would be me. I assume full responsibility for the drug war. Ayun. Alam nyo, mga Ojero, kung sa korte yan, that's an admission. Kung nasa deposition ngayon to si Digonggong, that's an admission. Yung sinabi niya na yon, noong 2021, I take full responsibility sa drug war. That's an admission. Tapos na ang hearing pagkatapos nun. Wala na. Tsura ni Pancher. Defensive agad eh. Yan ang presidente na hinahanap natin. May bayag. Lumalaban. Hindi yung tahimik lang. Talagang pinanindigan niya yung kanya sinasabi na kung may problema, ako mananagot. That's the command responsibility that you are looking for the national leadership. Hype man din pala to eh. Hype man ka din, Senator. Hype man. Pag may problema, sagot ko yan. Yan ang hinahanap natin, Karen. Hindi yung puro turuan na lang, turuan kung sino-sino tinuturo na may problema. Yan ang hinahanap natin, Presidente. And people are happy with that kind of presidency. Ngayon, ba't tayo niya pumunta sa lower house? Bakit tayo niya pumunta sa lower house? Ala ko pa may bayag. Sabi ko nga sa inyo, kung palaki lang ng bayag, talo sila ni Dilima eh. wala kayo sinabing kay Dilima. Kayong lahat, ay magsama-sama kayo. Ikaw, si Senator Bato, si Digong, tsaka si Kibuloy. Magsama-sama kayo lahat. Mas malaking bayag sa inyo ni Dilima. Bakit? Ako mga Ojero, di naman sa pinupuri na si Dilima kasi ako kahit tumakbo siyang senador, di ko siya boboto. Pero among all of them, si Dilima, nung pinatawan ng mga peking kaso, anong ginawa? Humarap siya. Hinarap niya yung kaso. Nagpa-detain siya ng 7 taon. Hinarap niya yung kaso sa korte. Nagpa-detain siya ng 7 taon, mutikan pa siyang ma-assassinate sa loob. Tapos, inintay niya na magkaroon ng desisyon ang korte sa kanyang mga kaso. 3 yun. Kayo, simpleng hearing, di niyo mapuntahan? Walang penalty? Walang penalty? Hindi kayo mahahatulan ng kahit ano? Hindi niyo pupuntahan? Kadiri kayo. Tapos sasabihin ni Senator Bato, yan ang presidente. Yan ang dapat may bayag. Ha? Nasaan? Nasa talampakan ba? Araw-araw naaapakan? Anak ng tipaklak. Seriously? Bakit gano'n? Tigilan nyo kami ng ganyan. Walang tapang si Digong. Wala siyang tapang. Wala siyang tapang. Na masasabi. Kayo lang ang nagsabing matapang siya. Sana, nung sinabi nyo na matapang si Digong, sana sinabi nyo rin na meron siyang konting hiya sa sarili niya, sa katawan niya. Nahiya naman siya sa mga pinagsasabi niya. So, Senator, sinabi mo yan ang kailangan, presidenteng may bayag. Yes. If the International Criminal Court orders an arrest warrant, issues an arrest warrant
for former President Duterte against crimes of humanity. Hindi po ito yung crimes for each person for a local court. Ito po is crimes against humanity based on thousands of Filipinos dead. Naniniwala ba Right. kayo dapat harapin niya yun? Yan kasi ang problema ninyo. Yeah. You're insisting on ICC. Sinabi na nga ng President Marcos na walang jurisdiction ng ICC. Hindi siya mag-cooperate. Open ang mga korte natin. We have the RTCs, we have the Court of Appeal, we have the Supreme Court. Open lahat yan. You file cases there. Bakit hahantong pa kayo sa ICC? Ibig sabihin ba? Alam, nilapit tayo mukha sa camera. Naka-small ka sa mga judges natin, mga justices natin sa Supreme Court na wala silang ginagawa. Yung ating DOJ walang ginagawa. Yan ang mahirap sa mga tao na just to amplify, just to embolden their claim na Duterte is a Satan, Duterte is a demon. Yun ang gusto nyo lagi papalabas sa ICC. Why? Ano ba nangyari sa Pilipinas? Ano ba nangyari sa Pilipinas? We insist on I don't know. Anong nasa utak ng mga tao na ito? Bakit magpa-ICC? Bakit? Wala ba tayong korte? Hindi ba gumagana yung ating korte? In fact, Karen, hindi lang ating criminal justice system is working right now. Even the legislature is working towards that end. Pati yung legislature natin na dapat hindi na yan kanilang terp yung pag-iimbestiga dahil ang ginagawa na ngayon is no longer in aid of legislation, kundi para pananagutin ang mga police na involved dyan sa war on drugs. Okay, there is no clear statement in their resolution about in aid of legislation. Walang problema. Okay. So ibig sabihin, everything is working para mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng war on drugs. So, kailangan pa natin yung ICC? Okay, I think I just wanted to ask you this because you're a legislator. The difference, I think, with the ICC and going to court is if you go to court, each family will have to file a case against President Duterte, right? Yes. So, but then the ICC doesn't do that. The ICC only tries individuals, leaders mostly, who have crimes against humanity. In other words, deaths by the thousands, genocide, extrajudicial killings. It's not one case. It's not one family. It will be thousands. That's when you get to the ICC. If you file in the Philippines, you'll be one family filing against Duterte, another family, another family. You Mapupuno ang can't file docket ng like courts. a massive EJK case, a crime against humanity in a local court. That's the difference. That's the difference. Yun nga, Karen. Kung hindi nga mag-qualify ng individual murder case dito sa local courts natin, how much more yung gusto ninyong involve na ipasa doon sa ICC? Gusto ninyo i-wholesale lahat eh. Yung individual should treat individually those cases. Therefore, all you know, pagdating sa investigation, lalabas at lalabas yan na justified yung ginawa ng police. Hindi naman pwede i-wholesale mo yan. Okay, ICC sa inyo lahat ng kaso na yan. You investigate. Hindi nga nag-qualify sa local court yung iba na yan. Binasura na nga sa DOJ yung ibang kaso na yan dahil very clear na justified yung ginawa ng police. So, bakit natin i-insist na i-wholesale doon sa ICC? Di ba? I don't see. Bakit ganun na lang palagi ang iniisip ng mga tao na wholesale sa ICC na pwede naman dito sa mga local courts natin individually i-treat yung mga kaso na yan. Okay, just for clarity, no. Sa Pilipinas kasi we don't treat criminal cases with paano ba? Walang class suit for criminal cases. Yun na lang. Yun ang pinakasimple. Ibig sabihin, ang class suit kasi is applicable only sa civil cases. Kahit puntahan nyo sa rules of court. Ito yun. Ayan, section 12, yan, class suit. Yan, class suit. Ito, rules of court to eh. Ayan o. Rules of court in the Philippines. Okay, Supreme Court, 1964.
Actually, may bago na nga nito eh. So, ito yung for civil actions. Saan nakikita niyo yan? Civil actions. Isabihin, rules of court siya for civil procedure. Yan yung ano niya, civil procedure. Maghahabla ka ng civil. Ngayon, yung sinasabi kasi ni Karen Davila na walang Rule 3 pala, Section 12. Walang hindi ka pwede maghabla ng criminal suit ng class. Totoo yun. Hindi ka pwede, wala akong ganun sa rules of court. Hindi ho pwedeng ikaw ay mag-file ng class suit on a criminal case. Kaya nga kung papansin kung maalala nyo, di ba itong si Eta Rosales nakakuha ng civil win sa Hawaii, tapos dinala sa Pilipinas. Sabi ng RTC, no, hindi natin pwedeng implement yan sa Pilipinas. Tapos inakyat sa Court of Appeals, ang sabi ng Court of Appeals, inagrihan niya yung sinabi ng RTC, hindi pwedeng i-apply sa Pilipinas. Bakit? Kasi it was a class suit. It's a criminal case but it was filed as a class suit sa states. So kahit na ipanalo nila doon, hindi siya pwedeng i-apply sa Pilipinas. Kaya nga sumulat ng batas sa Pilipinas, if I'm not mistaken, it was Drilon. Sumulat siya ng batas, yung Human Rights Victims Reparation Act. Kasi nga, hindi mo may implement yung ruling na yun sa Hawaii. Kaya dinaan nila sa batas. So, sa Pilipinas, pwede kang mag-class suit, pero hindi sa criminal cases. Sa criminal cases, tinitreat yan as individual cases. Ngayon, ang sinasabi ni Bato, ganito, kung each family ay magpa-file ng kaso sa korte, we're talking about 20,000 families. 20,000 families. Each of them will have one lawyer. Baka mapupuno ang docket ng mga korte natin. Think of the practicality of it. So, kaya naging option ngayon si ICC. Because si ICC, pwede kang mag-file doon ng criminal cases as a class suit. So, kukuha lang sila ng may representante lang yung grupo na maghahabla. Tapos, siya yung pupunta doon sa ICC. So, yung 20,000 na yun is represented by a single lawyer or two lawyers at most. Ngayon, kung mabasura sa ICC, pati wala problema, nabasura siya. Kasi nga, our laws does not allow for a class criminal case. At least the filing of it. Walang ganun. It's a gap. Gap yan sa ating criminal justice system which could be pwedeng maayos. Sana maayos nila in the future. So kaya naging option si ICC. Ako personally, I still do not think may jurisdiction si ICC sa Pilipinas. Kung ako tatanungin, ayoko rin pumunta ng ICC. Kasi I still believe na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Kaso, anong choice ng mga tao? Yung sinasabi ni Bato de la Rosa na isa-isa sila mag-file? Yun ba yung gusto nila? Punuin natin yung dockets yung court ng mga kaso? Unless payagan ng Supreme Court yan in the interest of justice. Sa Supreme Court na lang dinggin. Wala nang iba. Hindi na sa mga RTC, hindi na sa RTC, hindi na sa tawag dito, sa Court of Appeals, doon na rekta sa Supreme Court. They're the Supreme Court anyway. They can change the rules. They're the rule makers Pero, what's the practicality of it? Yun yung sinasabi ni Karen. Na kapag sa Pilipinas ka, isa-isang magpa-file yung mga pamilya. Family 1 versus Duterte, Family 2 versus Duterte, Family 3 versus Duterte, hanggang 20,000. Family 20,000 versus Duterte. O, ganun na mangyayari.
Pero tapos pare-pareho lang ng kaso. So, yun yung sinasabi ni Karen Davila. I'm not saying na I'm against it or I'm pro. I'm not saying I'm against Karen Davila and pro Bato, or I am pro Karen Davila or and anti Bato. I'm just saying yun yung sitwasyon. Kaya nagkaroon ng option ng ICC. So, yun. Okay, before we move on to other issues. Also, mga kutsero, nakafocus kasi ang ICC sa specific type of criminal cases lang. Related to genocide and violation of human rights. Yun lang ang tutok niya, walang iba. So, yun. Issues. I just wanted to ask you, since you have been close to former President Duterte, you worked with him in Davao, he appointed you PNP chief. Do you believe there was anything lost in translation there? I mean, could it have been that when he said, kill them, if they cause trouble, kill them? Because every time you were interviewed, you always said, no, kakatok lang kami. I remember that. Oplan tukang, kakatok muna, yun ang sa Davao, kakatok, dapat ganon, magparehab ka, mag-surrender ka. Ang daming beses yung sinabi yun nung PNP chief kayo. But could it be possible, Senator, that along the way, at the end of the day, the police officers on the ground took President Duterte's orders as shoot to kill? Mura lang buhay. Alam mo yun? Karen, ba yun? every individual policeman is a graduate of public safety basic recruit course. At sa kurso na yan, pinag-aralan lahat ng rules of engagement, lahat ng human rights violations na dapat hindi gawin. Lahat, alam ng pulis yan. Meron bang gagong pulis na pagka-carry out ng order na shoot them? Meron ba? Tanungin kita. Tanong ko yung mga pulis. Ang pulis gagamit lang yan ng armas as the last resort. Meron nga eh. Recently lang may conviction, di ba, sa Caloocan? Ito lang, recently lang. Parang mga 2 weeks ago or last week lang yata yun. May conviction. War on drugs din. Yung kay Kian, convicted na yung 7 pulis na pumatay kay Kian. Meron nga eh. At saka ikaw rin mismo ba to nagsabi? Ikaw rin mismo ang nagsabi na aminado tayo dyan na merong mga kaso na talagang nag-violate yung right ng tao kasi kung wala, dapat hindi nakasuhan yung mga pulis na gumawa ng kalokohan. So ano na pong punto nitong sinasabi nyo na to? In-acknowledge nyo nga na merong human rights violations. Tapos ngayon, ang ipanglulusot mo, dumadaan sa training yung mga yan eh. Sino bang gagong pulis ang gagawa nito? May gumawa nga eh. At pati ikaw mismo, Senator Bato, kumbinsido ka. Kapag kinakailangan talaga. But that's an ideal situation. Yung mga gumamit na yan ng dahas na hindi sumunod sa force continuum or sa use of force, yung graduated use of force, yan yung mga tao na may kanya-kanyang may mga kanya-kanyang agenda yan. Alam mo na, yung ibang police na involved sa war on drugs, you have heard a lot of stories na kailangan iligpit yung kanilang mga hawak noon na mga asset, mga ganun-ganun. Marami. Sino tayong alam niya ng mga ganung kaso. Pero ang police ka rin basically, alam niya how to implement the law. So, sabihan ako ni President Duterte na patayin mo yan. Ano ko, tanga? Na sisirain ko yung buhay ko para lang dyan? No. He cannot do that. Ang kanya lang is puro mga superlatives, yung kanya mga expletives na ganon-ganon lang sinasabi niya para pagtakot lang yan sa criminal ka rin. Pero very clear na sinasabi ni Pangulong Duterte, kung namimiligro yung buhay ninyo, you invoke self-defense, upakan ninyo kaysa naman kayo mamamatay. You would have to defend yourself. Yan ang... Ilang beses inulit-ulit ni Digong eh. Inako na nga niya lahat eh. Inako na niya lahat. Inamin na rin niya yan ilang beses na kasalanan lang daw niya sa pagiging politician ay EJK.
Hindi ako naniniwala, may corruption din. Pero EJK lang daw, sabi niya. Tapos sasabihin mo, superlative lang, hyperbolic statements, exaggeration lang para takutin ng mga kriminal. Natakot ba? Natakot ba? Oo, sa inyo. Palagi sabi niya, depensahan yung sarili niyo. So in effect, what you're saying, the police officers who committed human rights violations essentially were involved in crimes themselves. They were Hindi naman lahat, no? Pero merong iba dyan na may background sa drugs. Kaya nga, pinagtatapon natin sa Mindanao yung ibang mga pulis na yan. Dahil ang galing. Yung mga may involvement sa drugs, pinagtatapon sa Mindanao. Bakit hindi nyo tinanggal sa serbisyo? Hayop. Ulitin nga natin kung tama yung pagkakarinig ko. In crimes themselves. They were Hindi naman lahat, no? Pero merong iba dyan na may background sa drugs. Kaya nga, pinagtatapon natin sa Mindanao yung ibang mga pulis. Akala ko ba war on drugs? So, ibig sabihin, hindi nyo ito-tolerate ang drugs. So, ibig sabihin, kapag kayo, meron kayong nakitang pulis sa ranggo nyo na involved sa illegal drug trade, hindi lang dapat yan tinapon sa Mindanao. Which now begs the question, bakit nyo tinapon sa Mindanao? Para doon nyo sibakin? Para doon nyo patayin? O para doon makapagtago at makatakas? Tinapon sa Mindanao, hindi nyo pina-IAS? Hindi nyo pina-internal internal affairs? Tapos hindi nyo tinanggal sa sa serbisyo? Alam nyo na pala na may involvement sa illegal drugs. Ano ba naman klase kayo? Nagbobolahan lang pala tayo noon. Pulis na yan dahil para matanggal dito sa Metro Manila, di ba? Pinagtatanggal natin. May mga ibang pulis. Hindi mo talaga, meron talaga ninja cup na pulis. Hindi mo mapagkaila yan. So, yun na. May mga nangyari doon sa kaya nagiging dirty yung war on drugs dahil sa mga pulis na na-involved doon sa droga. But right. So now moving forward, President Marcos Jr. actually ordered the DOJ to prepare a briefer on what to do. What are the options in case an arrest warrant is issued against certain personalities? What do you make of that? That the president ordered the DOJ for a briefer? Do you believe? What do you make of that? Well, as I've said, hindi natin hawak ang utak ni Pangulong BBM. Pero I hold his word na ilang beses siya sinasabi na hindi siya magko-cooperate. I will never lift a finger to cooperate with the ICC investigation. At hindi talaga siya mag-cooperate. Hindi niya rin-recognize yung jurisdiction ng ICC over the Philippines. Ilang beses niya sinabi yan. So naniniwala ko sa kanya. After all, he is the President of the Republic of the Philippines. Okay. So, okay. Pag bumabatikos kayo kay PBBM, ganun-ganun na lang. Pero kapag usapang war on drugs, biglang I trust his word. I trust his word. Presidente natin yan I trust his word. Ano kayo ng tibak? We'll move on then. Okay. Have you spoken with former President Duterte recently, the decision to run for the Senate? Okay, some have said this is a smokescreen. Some have said this is gimmickry. But you also, it's a possibility that, when you're a sitting senator, it can protect you from the ICC. Lahat na lang na pinag-usapan natin, takbo na Senado, kukunik sa ICC. Anyway, sige lang tatanggapin ko yung mga sinasabi. Nag-usap na pa kayo, sir? Nag-usap kayo. Sir, you can drink water first, Senator. Sandali. Okay, get water. Okay, I'll drink water too. But... After niyan, mga kotsero, change question na. Hindi na binalikan yung tanong. Hindi rin nasagot yung tanong. Tutuusin. Pero parang medyo nagpanik-panik ng bahagya dito si Bato de la Rosa.
Napainom ng tubig. So, itong question na to, nakasabit. Sabit sa area yan. Walang sagot yan. Dinaan sa ubo at sa tubig. Pero alam nyo mga Kojero, di ba na-mention ko na rin yan previously nung unang in-announce yung live stream. Nung unang in-announce yung pagtakbo ni Digonggong sa pagkasenador. Naisip na rin natin yan dito sa channel natin. Oo. Naisip na natin yan. Sinabi na natin na hindi kaya isa sa mga dahilan kung bakit tatakbo sa pagkasenador para iwasan ang ICC. Makapagtago sa likod ng ang Senado. Oo. Kasi nga naman, parang ang hirap isuko kapag ikaw ay isang sitting senator. It's a possibility. It's a possibility. Hindi ako magtataka kung isa 'yun sa mga isa 'yun sa mga bagay na talagang consideration kung bakit sila tatakbo sa pagkasenador. Kasi mga Kochero, isipin nyo, bakit sabay-sabay silang tatlo? At lahat national. Lahat national eh. Sabay-sabay silang tatlo at lahat national. Walang tinira for local eh. Bakit? Para they can exert influence. Kasi kung local ka lang, wala kang impluwensya. Wala kang impluwensya, local ka lang eh. Tignan nyo, walang congressman. Kasi kung tutuusin, ang congressman is still considered local. Lower house ka lang. Medyo nasa taas ka. Nasa taas. Pero, kung tutuusin, local ka pa rin. Kasi congressman ka ng iyong distrito. Ang national lang dyan, mga Kochero, and not because of the districts, but because of the sector. Yung sector na nire-represent is the party list. So yun, medyo national yun kasi because of the sector. So yung mga sektor na magsasaka, ayun, may party list para dyan. So national yung scope nun. But other than that, sa legislative, ang senador ang may national na scope. Yun ang target nila, mag-senador. Para ang impluwensya mo, pang national. Senador K. Tapos, pwede kang magtago sa likod ng Senado. Alala nyo, si former Senator Trillanes dati, nagtago sa Senado ng 2 linggo yata yun. Until sumuko siya. Until lumabas siya. Doon lang siya na Other than that, that's it. So, ngayon, gagamitin nila ang Senado para magtago. Diba? Entitled, sobrang entitled talaga to mga Duterte na to eh. Gumawa sila ng krimen. Gumawa sila ng palyadong polisiya. Which is the war on drugs. Ngayon, dahil pumalya siya at maraming namatay, ayaw nila masuffer yung consequence ng kanilang pagkapalya. Alam nyo, ito pa nga isang tip. Tip lang naman. Huwag nyo na muna kasuhan, ito sa mga biktima ng war on drugs, huwag nyo na muna siya kasuhan ng criminal. Kasuhan nyo muna siya ng civil. Criminal negligence. Or kahit negligence lang. Yung negligence na sa war on drugs. Kasi total naman, inamin na niya. Sure win sila dun eh. Maraming proclamation si Digong na inaangkin niya yung palya ng war on drugs. Mag-civil case muna kayo sa local courts. Tapos class suit. Mag-class suit muna kayo, civil case. File nyo sa sa korte. Filean nyo siya, kasuhan nyo siya ng negligence. Pagbayarin nyo siya. Violation ng Article 19, 20, 21 ng Civil Code. Daming namatay eh. Daming namatay kasi. Sure ang panalo nila doon. Tapos pagbayarin nyo si Digong sa inyo. Pagbayarin nyo.
paubusin nyo ang pera niya. Ubusin nyo ang pera niya. Maningil kayo. 1 million per family. O 2 million. 3 million. Kaya bahala kayo kung anong gusto nyo amount. Mag-file muna kayo ng civil case. Tapos humingi kayo ng damages. Dahil pumalya yung kanyang war on drugs. Ubusin nyo yung 51 billion ni Pulong. Ubusin nyo yan. 20,000 kayo lahat eh. Busin nyo yung 51 billion. Mag-file kayo ng civil case para nasa korte na. Para nasa korte na ng Pilipinas at mawalan ng excuses yung mga taong katulad ni Bato de la Rosa na walang nagfa-file ng kaso sa korte. Pag naipanalo nyo na yung civil case, saka nyo iakyat ng ICC. Yun ang pwede. Magandang diskarte dyan. Pag nakakuha na kayo ng favorable decision sa civil case, saka kayo mag-file ng separate criminal case sa ICC. Para yung decision ng sa civil case, pwede nyo siyang gawing ebidensya doon sa criminal case. Pwede magkahiwalay na kaso ang civil at criminal eh. Hindi siya mado-double jeopardy doon. Meron ka na nung panghahawakan na desisyon ng korte. Kahit pa paano. Civil case na lang muna. Tip lang. Kung gusto nilang, para lang mawala ng excuse tong mga katulad ni Bato. Habang ongoing yung investigation sa ICC, mag-file na rin kayo ng civil case sa Pilipinas. Hingi kayo ng damages. Para meron kayong nakukuha or meron kayong makukuha. Kasi inamin naman na ni Digong eh. Ang kasalanan lang daw niya EJK. So admission na yun. Sinabi rin ni Digong noong 2021, lahat ng mangyayari sa EJK, I'll take the responsibility for it. O ayun na. Meron na kayong ebidensya. I'm sure naisip na yan ng mga abogado nila. I'm sure. Naisip na yan ng abogado nila. Kaso syempre, dahil lang gusto nila yung criminal. Syempre nga naman, mas maganda yung image kapag criminal conviction. Eh. Mas maganda yung dating pag criminal conviction. At least doon, magagawa nyo yung gusto nyo mangyari. Pwede kayo mag-class suit, makukuha nyo yung damages, makakuha kayo ng damages. At least some form of justice. Some form of reparation, di ba? Tapos saka kayo mag-file ng criminal case. Or isupplement nyo yung criminal case nyo doon sa ICC. Pwede naman yun. Alam ng mga abogado nila yon, pero baka naunahan lang din ng yabang yung mga abogado nila. NUPL ba naman? Di ba si Cristina Conti yung si attorney Cristina Conti? NUPL yun eh. Wala naman paki sa hostisya yun eh. Ang paki nun yung propaganda niya. See? Kawawa din talaga yung mga biktima eh. Kawawa yung mga namatayan. Either way, ginagamit sila. I mean, if their lawyers really wanted justice, they would take that route. Kaso hindi nila ginagawa. Ilang taon na lumipas, di pa rin nila ginagawa. So mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo for today's video. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page, Jared Pulito ang pangalan. And I'll see all of you in our next live stream. God bless everyone. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?